Sa tuwing naboboard ako or di kaya nai-stress, umiikot nga lang ako dito sa paligid namin para ma-relax ang isip at katawan. Namamasyal nga ako dito sa garden namin at isa-isa kong tinitingnan yung mga pananim. Gaya nitong mabangong patola, parang kailan lang nung tinanim namin ng tatay ko. Yung seeds pala nito ay binili ko nga lang sa Shopee at ngayon may mga bunga na. Pangalawang binisita ko naman tong Japanese pipino. Nagulat nga ako at sobrang liit pa pero namumulaklak na. Ito talaga yung inaabangan kong mamunga. Nagulat nga ako at may nakita na rin akong maliit na bunga niya. Yung mga bulaklak talaga yung una kong nakita. Kaso nung chinecheck ko, may maliit na rin palang bunga. Tingnan nyo kung gaano kaliit pa lang. Pero talagang namumulaklak na siya. Parang dwarf pipino yata to. Nag-ikot-ikot pa nga ako hanggang nakarating ako dito sa taniman ng palay. Iniisip nga namin baka masira na to. Hindi pa rin kasi nagpupunta dito yung magre-repair. Sinabayan pa ng mga sunod-sunod na bagyo. Yung binabagyo ka na tapos ang mura pa ng presyo. Ito talaga yung struggle ng mga farmers. Diba nung nakaraan, hinarvest na nga namin lahat ng spring onions dito. At ngayon, may bagong tanim na ulit kami. Palalakihin nga muna namin to ng about 1 month. Mga ganun yung inaabot bago pwede na siyang i-harvest. Sa pagtatanim ng mga gulay, medyo matagal-tagal nga din yung hihintayin bago pwedeng ibenta. Kaya para hindi masayang yung mga effort ng tatay ko, pag nagsabi na siya sa akin na pwede ko nang ibenta, ay talagang binibigyan ko nga ng schedule para i-dispose yung mga pananim niya. Anyway, minsan tumutulong nga din ako. Eto na lang pala yung natira sa spring onions namin. Sa tabi ay puno ng kalamansi. Nung dumating nga ako ay nadatnan ko na yung mga pananim na to. Sa tuwing may ubo at sipon ako, dito nga ako kumukuha. Sa ilalim, dito naman ako nag-replant ng mustasa at pechay. Mas maganda kasi pag may konting lilim. Sari-sari nga talaga yung pananim nila dito. Tingnan nyo yung dalandan. Pagkarami-rami na ngang bunga ngayon. Pero matagal-tagal pa yung hihintayin kung kailan pwede nang i-harvest. Nakalimutan ko na kung anong variety to ng dalandan. Tinalian na nga yung ibang sanga. Nakakasagi na rin kasi to ng muka. Kahit nga nasa bukid nga lang kami, ang sagana no. Sa ngayon napapansin nyo medyo madamo-damo kasi tag-ulan. Gustuhin man naming maglinis ay talagang pagkahirap ngayon. Umikot pa nga ako at nakita ko tong tengang daga. Alam nyo bang inuulam din yan? Diningding nga yung luto ng tengang daga. At pwede mong haluan ng ganitong bulaklak. Ito pala yung bulaklak ng mabangong patola. Ikot ka nga lang dito at makakakuha ka na ng pang-ulam. Kilala nyo ba yung gulay na to? Ito naman ang tinatawag na bataw. Hindi nakakasawang mag-ulam ng gulay at sadyang hinahanap-hanap nga to ng mga katawan namin. Ito naman yung katuray. Marami kaming puno niyan at yung mga bulaklak ay sinusupply nga namin sa palengke. Kung kayo ba yung tatanungin ko, kaya nyo bang tumira sa ganitong paligid? Kaya nyo bang mabuhay sa ganitong lifestyle? Alam nyo bang nakaranas na ako ng city life at ng abroad life? Pero kung ako ang papipiliin, pipiliin ko pa rin tumira sa countryside. Kayo po ba? Mabubuhay ba kayo sa ganitong lugar? Baka pwede nyo namang i-comment sa comment section.